Yung kwento ng nanay na nawawala raw. Naniniwala ba kayo doon? Ako, hindi ako naniniwala doon, Christian. In fact, ako, meron akong theory na ang nanay niya Chinese at meron akong information kung sino yung totoong nanay niya. Dahil, kung matatanda mo, the first hearing, sabi niya tumira siya sa Valenzuela. So, na-curious ako. Nagtanong-tanong ako in that area. In fact, malapit lang sa bahay namin yung kanyang allegedly tinirahan. So, nagtanong-tanong ako doon. At merong pinakilala siya at yung pamilya niya na nanay niya. Ang pangalan nitong nanay niya, biological mother niya, ay si Wen Yi Lin. No? So, iyan ang pinakilala niya doon sa mga taga-Valenzuela. No? So, sorry sir. How do you spell the name? Wen Li? Wen Yi Lin. Wen Yi. Wen Yi. Wen Yi. W-E-N-Y-I. Tapos Lin. L-I-N. Pali 3 words. 3 words, oo. Ang Chinese name, normally 3 words. So, yun ang pinakilala niya. At may nagsabi sa akin na talagang from, hindi marunong mag-Tagalog, from mainland China. Yun ang nakuha kong information dito sa pagtatanong ko sa Valenzuela. So kung if that is true, tatay niya Chinese, nanay niya Chinese, then obviously Chinese siya. Hindi siya Pinoy. So pwede siya makawaranto. Dahil bakit siya nag-occupy ng public office, hindi naman pala siya Pinoy. Correct. At may nanonood sa atin, no? Kilala niyo to. Ang malas ni Alice Gowo sa lahat ng address na gagamitin nila sa Valenzuela pa. Props to Senator Gatchalian for pursuing this investigation. Ang nag-comment si Attorney Abigail Balte. Attorney Balte. Hindi kaya hindi naman kaya yung kwento ng nanay na yan na nawawala. It was a convenient excuse, a convenient story na hinabi siguro ng isang napakagaling na communication specialist. Oo nga. Para mailayo na yung issue. Kasi pag sinabi nawawala, wala na, hindi na mahanap eh. Kumbaga wala na magtatanong. Unfortunately, nagtatanong pa rin yung mga tao. What do you think? Tsaka based sa PSA guidelines, very strict ang PSA. Nakasulat doon, dapat may supporting documents eh. Yung pag-apply mo ng late registration. Yung pag-apply ng tatay niya ng late registration, walang supporting documents except for one, yung certification ng NSO at that time, no, yung National Statistics Office pa before. So, walang supporting documents. For example, isa sa pinakamahalaga doon, yung affidavit of 2 disinterested persons. Wala yun. No? Mga affidavit from yung hilot, yung manghihilot, o yung midwife, wala rin doon. Completely walang supporting documents. Ang konsepto nga ng late registration is dapat may supporting documents ka para masuportahan mo yung claim mo na pinanganak siya sa ganitong araw, ito yung nagpanganak sa kanya, ito yung mga magulang niya. Pero wala yung mga supporting documents. By that alone, defective na kaagad at invalid na yung kanyang birth certificate. Ba't nakalusot? Hindi ba dapat ipatawag din yung opisina mismo ng PSA na nagrehistro niyan? Actually, nag-issue na ng certification yung Tarlac PSA na wala talagang supporting documents. Unfortunately, yung taong gumawa nito, patay na. No? Kaya hindi siya mapapatawag at makukuha yung kanyang side dahil wala na siya. Pero based on kung ano yung nakita ng PSA ngayon sa Tarlac at National, wala talagang supporting documents. So how do you, sasabihin mo, pinanganak siya sa ganitong araw, wala ka namang bibigay ng supporting documents. Sasabihin mo, ito yung manghihilot, pero wala kang affidavit from manghihilot. Lahat purely, nag-rely lang kung ano yung dineclare ng kanyang tatay. Yun nga eh. Parang naglolokohan tayo. Parang bigla may sumulpot, no? Literally parang, gumana na, bila na buhay. Nagkaroon ng birth certificate. And that can be very dangerous kasi doon nagsimula lahat, di ba, sa dokumento na yan? Actually, Christian, according to PSA, meron na silang in-investigate na 300 cases, the same cases like this, na spurious birth certificates. Of the 300, mga 60 plus mga foreigners. No? So, in other words, may mga foreigners talaga na, o sindikato man lang siguro sa loob ng
PSA na alam ko ano yung butas at kumbaga ina-attract nila, kinukuha, hinikayat nila itong mga foreigners na mag-apply through the late registration process. Ito sir, pasensya na kayo, medyo na napapahaba na pero patapos na rin tayo. Ito may nagpapatanong, hindi ba ipapatawag si Teacher Rubilin? Na mukhang napakagaling na teacher ha? Ewan ko nga, totoo si Teacher Rubilin eh. Wala tayong apelido so we cannot check the PSA. Wala rin birthday kaya hindi natin malaman. Pero magaling magturo, di ba? Para ma-educate ka ng ganyan, di ba? Magaling sa negosyo. Medyo iba yun. Di ba kayo naiinggit kasi nag-aaral pa kayo sa mga magaganda eskwela pero ito, tinuruan lang ni Teacher Rubilin, no? At hindi pa alam kung ano yung provider ng homeschool, di ba? May provider yan di ba? Meron. And you have to register with your local DepEd. Ang konsepto kasi ng homeschool, allow ng homeschool, pero sasabihin mo sa DepEd, your local division, na nag-homeschool ako, pag natapos ako, pwede ako mag-equivalency test at bibigyan mo ako ng diploma para pwede ako mag-college. Dapat i-rate sa local division mo. Ito sir, medyo malapit na tayo matapos, no? You filed another resolution ba ito? Seeking the ban on POGOs, no? Tama? Oo, yung batas. Pero hindi ba yan din yung recommendation nyo during the previous administration? Ano nangyari din sa recommendation ng komite para i-ban yung POGO? And ngayon, what do you think? Would it be any different? Ano bang nararamdaman nyo, nadidinig nyo from BBM regarding this? Itong final ko, just to give context, itong final natin is to repeal yung taxation ng POGO. Dahil itong POGO, nabuhay siya at naging legal dahil sa taxation law. Dinefine ko ano yung POGO doon, naglagay ng taxation, at obviously, tinatax mo siya dahil sa ng batas, legal siya. So, ang theory ko, pag tinanggal yung taxation na yan at tinanggal yung legal basis ng POGO, magiging illegal na siya. Yun ang aking theory kaya nag-file tayo to repeal the law. Then, mawawala na yung kanyang taxation regime. So, yun yung takbo. At meron ding ibang nag-file na to ban POGO, si Senator Villanueva at si Senator Alan Cayetano. So, i-merge natin itong tatlong batas na ito para maging comprehensive. At sa House, meron din kay Congressman Benny Abante, nag-file rin siya. Very comprehensive yung kay Congressman Abante, yung kanyang POGO ban proposal. No? Nakita ko talagang very comprehensive. So, pag tumakbo na itong dalawa, hopefully, ma-approvean to sa Kongreso at hopefully, makikita ni Presidente at pepermahan niya rin.